Yo! Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At ito yung tungkol naman kay sa Scottish vlogger o yung tinatawag na travel vlogger na si Dale Philip. Mga ka-plastic, siya si Dale Philip na travel vlogger ay nagreklamo about dun sa nangyayari o yung kultura ng mga Pilipino, kung paano sila sumisistema dito sa Pilipinas. At kahit naman sino mayayamot sa reaksyon about kung ako yung Scottish vlogger, mga ka-plastic, mayayamot naman talaga ako sa makikita ko. Hindi naman kasi actually bahay ang Starbucks. So bakit nga ba nababatikos itong Scottish vlogger na to? So panoorin natin yung video. Scottish vlogger dismayado sa coffee shop culture sa Pilipinas dahil dito, sentro ng balitaktakan ngayon sa social media ang matapang na pamumuna at saloobin ng AFAM vlogger na si Dale Philip matapos nitong mapansin ang mga nakagawian ng Pinoy customers sa Starbucks. Si Dale ay ang sikat na travel vlogger na kasalukuyang may mahigit 2 million subscribers sa YouTube at mahigit 6.4 million followers sa Facebook. Ayon sa kanyang trending vlog, hindi niya nagustuhan ang naobserbahan niya dahil tila ginagawa raw workspace at tambayan ang naturang coffee shop. Alam mo naman mga ka-plastic, ugali ng mga Pilipino yan na kapag tayo kumakain sa isang restaurant o sa mga kahit anong maliit man yan o sikat, ginagawa nilang tambayan. Hindi ba natin maiwasan na pupunta lang tayo doon para kumain lang, magpahinga ng saglit at umalis dahil may nakaantay pang next customer na gustong kumain? Meron nga akong napansin sa isang maliit na restaurant sa isang mall na sa sobrang dami ng customer na yon, hindi na ma-occupy yung iba pang mga customer para kumain din. So ang purpose nun, mag-aantay pa sila, pipila pa sila sa labas. Like yung Mang Inasal, mga ka-plastic, ang Mang Inasal, pag peak season, sobrang dami. Sobrang daming taong nakapila. Daming kumakain. Minsan naubusan pa ng inasal. Yung PM1 ang pinaka-fast moving sa lahat. Tapos yung mga taong kumakain sa loob, nakikita mo, nakikipagkwentuhan lang. Sarap pa ng chismisan. Ginawa na nga nilang dating. Nagde-date sila doon. Diba? Hindi nila naisip na, ay, mayroon pa nakapila sa labas. Pahinga lang tayo ng 2 minuto tapos umalis na tayo rito para makakain naman yung iba. Maya naman po tayo. Hindi kasalanan ng Scottish vlogger na ganyan. Diba? Hindi kasalanan ng Scottish vlogger na masabi niya yung ganong opinion. Baga natotoksikan sila sa kalakaran ng mga Pilipino dito, kung paano sila tumambay sa loob ng restaurant na hindi naman talaga tambayan. Naman ang nakararami na ang Starbucks ay isa sa pinakasikat na coffee shop na siyang nagkaroon ng global recognition. Ito ay isang multinational chain at isa sa pinakamalaking coffee house companies sa buong mundo. Popular ito dahil sa kanilang patok na beverages, snacks, cozy environment, Instagrammable cafe at free wifi access sa mga customers, kaya't madalas itong dayuhin ng mga coffee lovers. Karamihan dyan, hindi naman order lang ng baso tapos magdadala ng Milo para lang masabi. Kasi ang mga Pilipino kasi, pag sinabing Starbucks, mayaman ka na, anak mayaman ka na, anak ka na ng negosyante.
Tapos My Day pa nila yan, ipipost pa nila sa kanilang Facebook yan. Tapos, siyempre yan, sabi nga dyan, libre ang wifi. Siyempre, may password muna dyan. Hindi ka naman makakapag-wifi ka nang hindi kumakain dyan. May password sa loob yan. Yan ang purpose. Kaya maraming tumatambay dyan. Minsan dapat bigyan natin ng grace period o time limit yung mga customer. Dapat within 15 to 20 minutes. Tapos na kayong uminom ng kape. Para mabigyan naman ng ibang tao ng opportunity na makainom naman lang ng kape dyan. Pero para sa AFAM vlogger, hindi niya ikinatuwa ang kulturang ito dahil aniya hindi raw nabibigyan ng chance ang ibang customers na gustong maupo at mag-dine-in dahil sa mga naka-laptop at nag-overstay para gawing tambayan, study area at workspace ang nasabing cafe. Diba? Nag-overstay kayo, tambay kayo dyan. Hindi lang Starbucks ang nakakaranas ng ganyang issue. Maraming fast food, mga small restaurant na hindi man lang naisip may kasunod pang kakain, may kasunod pang iinom ng kape at magre-relax din. Ginawa nyo na kasimbahay ang Starbucks eh. Hindi sana sa resort na lang sana yung Starbucks na yan, exclusive sa mga taong gusto lang mag-overstay, di ba? Dapat nga ang pag-overstay dyan may bayad na rin eh, para mapilitan silang lumayas dyan. Para malaman talaga natin kung mayayaman talaga yung mga umiinom dyan o nagyayabang lang. Hindi na ba kayo naiya sa Scottish na napaka-toxic ninyo? Tumatambay kayo dyan. Kaya na malamig na nga yung kape, hindi pa kayo umalis dyan. Saglit lang naman yung kape na yan. 10 minuto, malamig na yan. Tapos dyan pa naggagawa ng assignment. What the hell? Wala ba kayong bahay? O wala kayong data? Ayon sa pahayag ni Dale, look at these guys with their laptops just sitting, using it as their personal office. I would hate that. Somebody just doing their homework right there. I would hate to have a business where people just come and use it as their personal office, use your Wi-Fi and electricity, and buy like one coffee. Just sit in your house, just sit in your condo, just sit in your hotel room, and do your work. I don't understand this whole concept. Saad nito. Samantala, yung iba dyan, nakikicharge pa ng cellphone. Pag nalulobot yung laptop o yung cellphone nila, dyan pa nagcha-charge. So magkukonsume pa siya ng 1 oras mahigit para lang tumambay dyan. Kapal ng mukha yung mga ganun tao eh, napaka-opportunista eh. Sos Mariosep, mga Pilipino nga naman no. marami ang sang-ayon sa saloobin ng vlogger pero may ilan ding ayon sa saloobin ng vlogger pero may ilan ding netizens ang napataas ang kilay sa hinaing niyang ito. Narito ang kanilang mga komento. Tambayan niya ng mga pasosyal sa buhay. Tama. Sana maglagay ang Starbucks ng you're allowed only to stay for a maximum of 2 hours. Hindi lang 2 hours mga ka-plastic, dapat 30 minutes lang. Yung 2 hours is too much. Sobrang tagal yun. May mga tao pang dumarating. Imagine mo kung 2 hours bawat tao, ilang oras pa bago matapos yung iba dyan. Dapat 30 minutes lang. Kasi tambayan ng mga pasosyal na tao yan eh. Yung mga piling anak ni Henry C, mga anak ni Ayala Sobel. Diba? Yan kasi yung mga utak niyan eh. Tapos imamaidi nga nila sa kanilang Facebook. Para masabi lang na nakainom ako ng kape sa Starbucks pero nagdala lang ng Milo at nanghingi lang ng baso.
Diba? Hindi dapat 2 hours mga ka-plastic. Hindi dapat 2 hours. 30 minutes lang po. Diba? 30 minutes lang. Sapat na yon. Kung pag nag-overstay sila, dapat meron pong bayad. Para tingnan natin kung talagang mayayaman yung mga nag-overstay dyan. Ay unfollow nyo na yan. Pakialamero pala ugali niya. To Hindi. be honest, this has to stop. Nasa tao na rin yan eh. To be considerate of those who wish to dine. There should be a rule to follow, like maximum 1 hour if you want to work, then the succeeding hours either order something or you get charged for overstaying. Yung iba ayaw pa umalis, ice na lang yung inuubos. Mabuti naman may nagsalita na. Dapat may isang corner para sa kanila para makaupo naman yung ibang customer. Diba? May mga tao rin na ayaw din yung mga katoksikang ginagawa ng kapwa Pilipino natin. Na umiinom na nga lang sa Starbucks, malamig na nga yung kape. Ayan, tulad niya, yelo na lang. Sinisip-sip na lang yung yelo. Nandyan pa rin sila. Huwag nyo naman sisihin tong vlogger na to. Dahil ginagampanan lang niya yung kanyang opinion about dun sa nangyayari sa mga tao dyan. Na ginagawa na nilang bahay yung Starbucks. Hindi nila naisip na mayroon pang darating na customer na nangangailangan din ng relax o uminom ng kape. Sana naman tayo mga Pilipino matuto naman tayo magdisiplina. Huwag nating gawing bahay ang Starbucks mga ka-plastic. Huwag naman tayong umantay sa point na mga banyaga pa makapuna sa atin sa katoksikan natin para lang tayo maging matino o mahiya. Diba? Ganito na lang ang aking opinion. This is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.